So hello, what's up mga J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, full review tayo ng isang lumabas na mid-range smartphone ni Samsung yung ngayong 2024, which is the Samsung Galaxy A25. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng aking game test dito sa A25. So nauna na yung game test na ito few months ago. So ngayon lang natin marireview bago mag-bare months, and ang ano nga natin dito is titingnan natin kung sulit ba itong A25. Lalo na kasi mga J-Vlog ay bumaba na ang presyo nito sa online, sa official store ni Samsung. First is, itakil muna natin yung kanyang SRP. So SRP, matik, ito rin po yung mabibili yung presyo sa mall. Meron tayong 6 gig 128 na nagkakalaga ng 15,990 or almost 16,000 pesos. Tapos yung pinakamala variant is 8 gig 256 na merong presyo na 18,990 or almost 19,000 pesos. So kung makikita nyo, nasa expensive side din itong si Samsung Galaxy A25 or mid-range smartphone din itong smartphone na to. And yun nga, sa store nila ngayon sa Shopee, bago mag-bare months, ang Samsung Galaxy A25 or A25 or A25, yung 6 gig 128 nagkakalaga lang ng 11,273 pesos. So napakalaki po nung price drop na nangyari when it comes sa online shop ni Samsung sa Shopee. So pag bibili talaga kayo sa online shop, lalo na sa mga digit store sa Shopee, mas mura talaga siya compare sa SRP niya sa mall. So maganda pa nga pag bibili kayo minsan sa Shopee, meron pa kayong discount na makukuha or voucher na makukuha dito. Less pa yan dito sa mismong sale price niya sa official store. So kumbaga good deal na siya. Kumbaga magiging good deal pa siya lalo. At kung interesado nga kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy A25 sa murang halaga lang na sale price, ayan yung link niyan mga J-Vlog na sa description box. I-check nyo na po yan. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magagandang features na pwede natin i-consider sa Samsung Galaxy A25 na nagustuhan ko naman personally nung ginamit ko siya ng ilang linggo. Number one, sa display. Sa display, yes, nakakalungkot yung notch. Ewan ko kung bakit ganyan pa rin si Samsung when it comes sa mga mid-range. Dapat punch hole na to. Pero A25 is notch display. Pero bumawi naman when it comes sa sa display quality dahil Super AMOLED display. Napakaganda ng display ng Samsung Galaxy A25. Mataas din ang refresh rate niya, 120Hz, at mataas din yung brightness niya, 1000 nits of brightness. And okay naman siya mga ka-J-Vlog when it comes sa display quality. Screen size na nasa medium size lang, which is 6.5 inches. Ang pinaka lang talaga dyan, ang pinaka downfall lang nito is notch display. I hope sana ginawa na nilang punch hole. Pero dito sa A25, maganda naman maganda naman yung overall display quality or display specs. Humila lang doon yung design mga ka-J-Vlog. Kasi to be honest, old school na yan. Old school na yung notch display. Mas maganda kasi yung buo na yung screen, di ba? Kasi pag notch putol pa yon. So, mas okay yung buo na yung display or punch hole para naman mas gaganda pa yung viewing experience ng consumers. Number 2 sa OS, syempre ako, pag namimili rin ako ng isang Android, mas piniprefer ko ang Samsung din. OS si Samsung is very secured, lalo na yung One UI. Very stable, very optimized, at pinaka nagustuhan ko kasi sa One UI or sa Samsung UI is of course yung Samsung Knox. Very secured yan. Na makikita rin natin of course ito sa Samsung Galaxy A25. Kaya panigurado rin itong smartphone na to ay ma-update pa rin sa mga next future updates, kaya abang-abang lang kayo. Yan naman na maganda at nilalaban ni Samsung ngayon sa mga devices sila na pwede pa natin ma-update ng ilang taon. So okay na okay ang Samsung UI for me na makikita natin sa Samsung Galaxy A25. Number 3 sa chipset, I know maraming may ayaw sa Exynos chipset. So chipset na to is Exynos 1280. Pero naging test ko to eh. The GPU is fine. Mali G68, malakas din. Nakapaglaro naman ako dito ng walang kahirap-hirap, walang kahasel-hasel. Na-handle niya naman lahat ng tinest nating games including Genshin, Mobile Legends, COD. Okay naman, hindi naman siya nag-overheat hindi naman siya mabilis mag-overheat to be honest. And wala naman tayo na experience sa any problems while playing sa Samsung Galaxy A25. So for me, Exynos is fine din naman. Pero sa ganito kasing presyo, iilan lang din ang nag-offer ng Marami kasing may gusto ng Snapdragon. Iilan lang sa ganitong presyo may Snapdragon
na chipset. Karamihan is MediaTek talaga. Pero itong Exynos na nandito sa Samsung Galaxy A25, okay naman po performance. Don't worry mga J-Vlog, maganda naman din. Makakalaro rin kayo ng mabuti. Since 5G na rin siya, powerful chipset na rin ang ma-offer ng Samsung Galaxy A25. Next sa camera. So to be honest, parang bihira ko na lang nakikita to na merong ultra-wide camera sa mga smartphone. So, yan kasi yung tinatanggal ng mga ibang brands. I don't know why, pero buti na lang sa A25 ay kompleto Ricardos. Meron tayong main, ultra, and macro lens. So, good news na meron itong ultra-wide camera na super helpful yan when taking photos, lalo na pag group photos, di ba? So, sa camera side, maganda, malinaw naman na mapoprovide ng Samsung Galaxy A25 para sa inyo. Very sharp, maganda yung saturation, very sharp, and maganda naman yung color accuracy, maganda yung saturation naman ng photos ng A25. Next is yung kanyang speakers, dual steer speakers, maganda balita, matik na rin. Sa ganitong presyo is dapat naka-dual steer speakers na powered by Dolby Atmos pa. So when it comes sa speaker quality, maganda naman. Ma-enjoy nyo naman yung listening experience rin sa Samsung Galaxy A25. So yun lang mga ka-J-Vlog. So far yung mga nagustuhan kong features is sa Samsung Galaxy A25. And overall design naman ng smartphone na to, it's fine naman for me. Na-adapt na nila yung design ng mga S-series ngayon, na which is all goods. Dati kasi sobrang tradition yung kanilang design na square camera module, di ba? Buti dito, nagagaya na nila yung trend ng S-series na which is magandang design yan for me. So hopefully nakatulong tong video na to sa inyong buying decision pag bibili kayo ng Samsung Galaxy A25 ngayong 2024. So next naman explore natin yung design and build quality ng A25. So yung likod niya, ayan, tingnan niyo naman kamukha niya na ngayong mga S23 series. Pero medyo kakaiba yung pattern ng likod nitong A25. Ayan, para siyang checkered na hindi natin maintindihan dyan. Triple rear camera setup with flash. Ito na nauso sa A-series ngayon, yung may ganitong uka. Pati A55 and A35 may ganito na rin. Pero nagsimula to sa A15 and A25. So, nandito yung power button. Slash fingerprint scanner yung volume rocker. Sa taas, meron tayong microphone. Sa left side is a SIM tray. Sa baba naman, good news, may 3.5mm headphone jack pa to, microphone, USB Type-C port, and speaker grills. Ito lang pinaka nalulungkot ako sa A25 dahil meron pa rin siya still na notch display hanggang ngayon 2024 sa budget. Ngayong 2024 sa mid-range segment, dapat na to talaga, punch hole na, di ba? So, ewan ko bakit ang hilig nilang maglagay pa rin ng notch sa ganitong smartphone and at ganitong presyo. Pero magandang balita, Super AMOLED display naman ang Samsung Galaxy A25 with 120Hz screen refresh rate. So, napakaganda ng display naman nito. Bumawi naman sa display quality ang Samsung. So, next naman, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A25. So, dito ngayon tayo sa photo mode. Ayan, meron tayo ditong settings, flash, timer, aspect ratio. Ayan, kung gusto niyo magamit 12 megapixel mode, punta tayo sa 12 megapixel mode. Syempre, dito rin natin na-on yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Good news, meron siyang 0.5 na ultra-wide, so hindi siya 0.6 o 0.5, mas wider. Meron tayo 1 times and 2 times zoom. And meron tayong 10 times zoom hanggang 10 times zoom lang siya. So, portrait mode for background blur. Video, ang pinakamax sa resolution is 4K resolution, up to 30 FPS ang 4K niya. Meron din siyang iba't ibang features, yan, more. Meron tayong Pro mode, Pro video, single take, night, food, panorama, macro lens, super slow motion, and hyperlapse. Sa front camera naman, ayan, medyo magulubok natin. Hello, front cam. Same lang naman mga J-Vlog na mga icon sa taas. Meron tayong mini ultra wide mode dito. Meron tayong mini wide mode sa front cam. Hindi naman siya ganun kalaking difference, pero malaking tulong na rin kahit papaano. Video, ang pinakamax sa resolution niya sa front is Full HD 1080p at 30 frames per second. So wala siyang 60 FPS sa front. Yun naman ang nakakalungkot. Portrait mode for background blur ay meron po dito sa A25 5G. So yan lang mga J-Vlog ang camera app ng Samsung Galaxy A25 5G. So
hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, price update event pa rin sila Ate Met. Ayun, maganda hindi sila lumilipat pa rin June 2024. And yun nga, ang ating topic is yung mga new stock. So ito yung na-measure ng ating sound level meter, nasa 98.2 decibel. So yes, malakas yung speakers na itong A25 5G. Salamat yan of course sa kanyang dual stereo speakers. Yun naman maganda dito, stereo speakers na ang ma-offer ng A25 5G. Kung i-rate kong speaker nito 1 lowest and ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10. So next naman is biometrics test tayo dito sa Samsung Galaxy A25 5G. First try natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Face unlock is good din, mabilis din naman. Overall, biometrics, maganda. So yan mga ka-J-Vlog, ang ating full review sa Samsung Galaxy A25. Ang pinaka-main na tanong kung sulit ba siya purchase ngayon 2024. To be honest, when it comes sa kanyang presyo, SRP-wise, for me, hindi sulit eh. Ang mahal, 19,000 pesos for a smartphone na merong notch display, and I think mas better pa dapat yung malagay nilang chipset sa ganitong segment. Pag bibili nyo to sa online, is mababa yung kanyang presyo. Malayo sa kanyang SRP. Kaya mas magiging sulit pa siya kumbaga pag i-purchase nyo. Kaya kung bibili kayo ng Samsung Galaxy A25, yun nga yung product link ng A25 na naka-sale, isa sa description box. I-check nyo na. Sa presyo niya na 11,000 pesos ngayon, I think okay na eh. Pero yung RAM niya na base model na yun nga almost 16,000 pesos is hindi sulit yun. 6 GB of RAM is a big no-no na sa mga mid-range smartphone. Pinaka-minimum is 8 GB tapos 12 GB of RAM. 6 GB of RAM nasa entry level na yan eh. So yan lang naman yung major apps. So yun lang naman yung nakakalungkot when it comes sa base model ng A25 is yung 6 GB of RAM. Sana ginawa na nilang 8 GB 128 eh. Mas sulit pa kumbaga. Pero 11,000 pesos sa ibang aspect naman, bukod sa RAM, nagiging okay na rin naman i-purchase ang A25, lalo na ngayong nagsisale siya. At magandang balita, makukuha niyo pa to ng mas mababa. Ang pinaka-habol din kasi ng mga ibang consumers when it comes sa Samsung devices is of course yung UI. UI talaga gusto ng iba. For me, ako rin UI talaga gusto ko sa Samsung. Kaya ako, kahit na lumang Samsung, meron tayo na hindi na updated pero napaganda, very secure ng Samsung Knox na makikita rin of course natin yan sa Samsung Galaxy A25. To be honest, nung ginagamit ko naman to personally, nung nag-scroll ako sa mga social media, sa Facebook o surfing the net, hindi naman siya mabagal, hindi naman siya laggy, hindi naman siya nag-stutter, hindi naman nagde-delay yung opening ng apps, which is, for me, yan yung isang dinitingnan kong factor when it comes sa mga smartphones. Yung doon pa lang sa basic task ay hindi mo na magawa ng mabuti, talo na yun, di ba? So, dito naman sa A25, when it comes sa mga casual things, very smooth din naman siya. Gaming, okay naman din, pero hindi ko to masasuggest for hardcore gamers, ha? ML, pwede. COD, pwede. Genshin, nakakalaro. Pero kung isa talaga kayo solid gamer, hardcore na straight, na yan ang ginagawa sa smartphone, hindi ko siya mare-recommend. Pwede siya makalaro, pero not for solid gamers, kumbaga. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review sa Samsung Galaxy A25. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo mag-purchase na itong mid-range smartphone ngayon ni Samsung.